Hi guys, good morning. It's me Ate Daisy. Welcome back to my channel. So for today's video, pupunta kami ng ilog kasama ko sila mama at aking dalawang pamangkin. So syempre ang gagawin namin, maglalaba at maghugas ng mga plato. So syempre may tubig sa bahay pero konti lang kasi nga yung gripo namin walang lumalabas na tubig doon. So 3 days na walang tubig na lumalabas sa gripo. So ang ginagawa, nakikiigib sa aming kapitbahay para may inumin kami at saka may pang buhos sa banyo at saka may pang hugas-hugas like that. Pero sa ngayon dahil malapit lang naman ang ilog namin, kapitbahay lang naman siya namin. So dito kami ngayon maghugas ng plato at maglalaba din ng aking mga damit. So ayun, bumaba na nga kami dito sa matarik na hagdanan na to. Ito ang struggle dito Kung wala lang to hagdan na to, mabilis lang makakapunta ng ilog. Pero dahil meron ito, ayun, talagang bababa pa kami ito hanggang kasama hulog kami. Charot. So bali ang pangalawang hagdan kasi dyan walang hawakan, kaya naman struggle kasi baka pwede kang mahulog doon. So bali dala ko ang wala akong dala-dala. So dinala na pala ni mama ang balde. So sila pa ang nagbitbit nun kanina kasi nahuli ako. Sumunod lang ako sa kanila. So ayun, pagdating dito nilabag na ni mama ang planggana. So sabi ko lumipat kami kasi dito kami sa kabila. Dito gusto ko. Says yung tubig dito hindi siya masyadong malakas-lakas kasi ano ba yun, nasa gilid. Pero dito sa kabila malakas at saka mas maraming bato dito. Kaya prepare ko dito sa kabila. So lumipat kami doon para doon magpatuloy ng aming gagawing paghuhugas ng plato at paglalaba na rin. So syempre maliligo rin kami kaya kami pumunta dito. Yun ang main goal, para makatipid ng tubig sa bahay dahil mahirap mag-igib. Nahihirapan na aking mga kapatid sa pag-iigib. Alas 3 ng umaga sila nag-iigib kaya naman sobrang hirap talaga. Tapos minsan kapag may nga maulan, kahit malakas ang ulan dito, talaga namang minsan lang magkaroon ng tubig ang aming gripo dahil nga yung mga kapitbahay namin dito na may mga pump. Once na inopen na nila yung pump nila, hindi na sa amin makakarating ang aming tubig. So sa kanila lang yun kasi malakas sila mag-pump. Minsan matagal sila mag-pump. Ewan ko, siguro isang barangay na ang lagayan nila ng tubig or tangke. Charot. So ayun, lumipat na nga kami dito sa kabila. Kinuha na ni mama ang kanyang plangganang may dala-dala siyang ang plangganang may lagay na mga plato. So ayan, nag-set up ako ng camera dito para dito ko lang siya ilagay sa gilid na to. Pinatayo ko lang siya dyan para hindi magulo. So ayan, after nya, nag-ipon-ipon ng konting bato para naman yung mga hindi maanod ang planggana at saka yung mga, ano ba tawag doon, mga plato. Mga kutsara, tinidor like that. So dinala ko pala ang lahat-lahat ng hugasin para wala nang hugasan pagdating sa bahay. Pati nga yung mga kalan, I mean yung, ano ba yun? Yung saingan sa kalan, dinala ko yun, tsaka yung lagayan ng plato dinala ko na rin yun para makuskusan na rin kasi matagal-tagal na siyang hindi nakukuskusan. Sobrang kalawang na nga siya nung kanina na hinuhugasan ni mama. Sobrang kalawang niya na makapal na talaga. So ayun, sabi naman na hugasan na daw yung isang araw pero yan, makapal na nga ulit siya kasi dahil hindi siya everyday nakukuskusan, tsaka yung makal talaga na yon makapal. So once na napabayaan mo siya, didikit kaagad doon yung mga kalawang, yung mga oil, basta yun na yun. So after nyan, pag ipon-ipon muna kami pati ako naglagay din ako ng mga bato-bato dyan. So prepare ko talaga dito sa mababaw na to kasi kahit ilapag ko lang dyan yung mga plato, hindi siya hindi siya aanurin kasi mababaw lang siya. Tapos, kahit umupo-upo ka dyan, hindi hassle. So, after dyan, tinanggal ko na lahat ng hugasin sa planggana. Maganda talaga pag naghugas ka sa ilog kasi ang gagawin mo lang, yan, ilalagay mo lang dyan, tapos sabon ka na, dire-diretso na, tapos ang pagbanlaw, dire-diretso na din habang sinasabon mo yung plato. At the meantime, binabanlawan mo na din siya, tapos diretso na siya sa planggana, kaya mas mabilis siyang matapos. So bali ang dalawang bata na doon sila sa baba, may mga batang naliligo doon. Nakita nyo naman yung nasa likod, yan, nagbabanlaw din yan ng damit. So halos lahat ng malapit dito sa ilog, yan, dito talaga kami naglalabahan, nagliliguan kasi nga mas malapit dito, tsaka libre lang yung tubig. Tapos yung gripo, minsan lang magkaroon ng tubig. Dati sobrang lakas ng tubig dito, halos araw-araw. Minsan nga kahit umaga may tubig ang gripo namin. Pero ngayon talaga, ewan ko bakit nagkaganon. Bakit kaya ganon na siya? Sobrang hirap na ng tubig. So ayun, nagbabalaw na ako. Kita nyo naman kung ano ang aking ginagaw. Once na sinabon ko na siya, diretso na siya sa planggana para hindi na mahirapan tayo mga bakla. So bali weekend nga pala ngayon na dito ako kila mama. It's Sunday morning, alas 8 yata yan ng umaga.
Nandito kami ngayon sa ilog. Tapos pagkatapos namin yan, pagkaligo, pupunta kasi kami ng bayan. Bibili kami ng bigas. Wala nang bigas sa bahay. And then, mag-grocery na rin mag-grocery na rin kami ng mga sabon, like that. Sabon, ano bang tawag doon? Mga rekados sa kusina. So, yun, tatapusin ko muna aking voice over dito. Pakinggan nyo na lang ang mag-ASMR muna tayo, guys. Kasi mas mahaba-haba pa tong video na to. Let's go! Bye-bye! Mamawi kayo tuyo sa kaldero. Na! Na! Paringus na bar! So guys, hanggang dito lang muna ang part 1 ng aking mini vlog. See you sa part 2. Bye!